Hindi ko alam kung familiar kayo sa ulam na ito pero sa aming bahay, isa ito sa paborito naming gulay recipe. Bukod sa masarap, hitik talaga sa sustansya. Meron akong 3 pirasong tinapa dito. Hinimay ko ito ng maliliit para matanggal yung mga tinik at matitigas na parte nito. Tapos may 3 piraso din ako ng kamote dito, binalatan at hiniwa ko sa maliliit na cubes. Medyo matagal lang maggayat ng kamote kasi matigas. Kaya I suggest sa weekend nyo ito gawin o kaya naman sa gabi pa lang i-prepare nyo na lahat para bukas okay na. Pero kung sanay kayo maggayat ng kamote, go lang. Tapos may dahon din ako dito ng ampalaya kaya napakasustansya nito. Himayin din natin ang dahon ng ampalaya tapos iset aside. Tapos nagisa ako dito ng bawang, sibuyas at kamatis. Naalala ko dati kasintahan ko pa lang si Mr. nang una niya itong matikman. Luto kasi ng aking ina. Ang dami niya talagang nakain. Magmula noon naging paborito niya ito at lagi niyang nire-request kay nanay. Close kasi sila ni nanay kahit nung magkasintahan pa lang kami kaya pinagluluto naman siya ni nanay lagi nito. Kayo ba mga ka-MU? Close din ba ang mga esposa ninyo sa inyong mga magulang? Comment mo naman yan dito. Sarap kaya sa pakiramdam pag wala kang problema sa mga in-laws mo, diba? So pagkatapos umagisa ng bawang, sibuyas at kamatis, isinunod ko ang hinimay na tinapa. Kung wala namang tinapa dyan sa area ninyo, pwede rin kayong gumamit ng pritong isda, sardinas o kaya bagoong isda. Ang pagkakaiba nga lang, may distinct smoky taste and aroma ang tinapa. Isinunod ko na din dito ang kamote. Haluin itong mabuti at maglagay ng tubig. Kayo na ang bahala sa dami ng tubig na ilalagay ninyo kung masabaw ba o yung tama lang. Ako, unti-unti lang akong nagdadagdag. Tapos, tinimplahan ko ito ng paminta at patis. Pwede kayong gumamit dito ng asin sa mga hindi gumagamit ng patis. Haluin lang muna tapos tatakpan ito hanggang sa lumambot. Alam nyo, ang bango-bango nito. Gugustuhin mo nang kumain pag naamoy mo ito. Mas mainam kung i-mash ito para mas lalo pang lumabas ang lasa ng kamote. At lagyan din ito ng siling haba. At inilagay ko na dito ang dahon ng ampalaya. Kung kayo naman ay walang dahon ng ampalaya, maaari naman kayong gumamit ng ibang dahon na available sa area ninyo. Tulad ng dahon ng malunggay, dahon ng sili, alugbati. Pero iba pa din talaga ang naibibigay na lasa ng dahon ng ampalaya sa dish na ito. Bagay na bagay. At pag nailagay na ang dahon, huwag na itong takpan at hayaan na itong kumulo ng 1 to 2 minutes. Sa mga hindi pwede sa munggo, baka ito pwede sa inyo, try nyo. Noong bata pa kami hanggang magdalaga, madalas iluto ito sa amin ng nanay kong Kapampangan. Hindi ko na alam kung anong tawag sa kanila nito. Mga Kapampangan, comment na ha. Sa mga Ilocano naman, tawag yata nila dito, buribod. Not sure lang ha, correct me if I'm wrong. Mga Ilocano, comment na ha. At sa iba pang probinsya, anong tawag sa inyo ng dish na ito? Comment nyo naman yan.